Praise God, tayo po ay nasa first service ng morning, 8 to 10. And today I want to share to you, ito po ay minimeditate ko for how many days, about the will of God. Sabi nga natin, the will of God. Kung saan natin Bible in the book of John chapter 34, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and to finish His work. Jesus said. Sabi nga natin, basahin natin, my food, Jesus said, is to do the will of Him who sent me and finish the work that you have saying, it's still 4 months until harvest. I tell you, open your eyes and look at the field. They are reap the harvest. Ready na ang harvest. Right. Handa na ang aanihin. Ito po yung atin nandito sa unahan. Ito po yung ating declaration for the whole year, kahit may pandemic, kahit may COVID. And let us open our eyes sapagkat ang Diyos ay may gagawin. Amen. Sabi mo, may ginagawa na ang Diyos. But we need to put the details, ang lahat. Mararanasan natin to, lahat ng bagay niya, you need to open your eyes, but first, we must understand what is the will of God is. Kaya makapangyarihan ang kalooban ng Panginoon. Amen? Sabi nga natin, the will of God. Dito, naging matanong ako sa verse na ito. Ilang araw ko po itong tinignan. Ba't sinabi ng Panginoon ito sa harap ng maraming tao? Nung siya ay pumunta po doon sa isang babaeng Samaritana, ang istorya niyan, ang pinagbuhatan niyan, ay ang Panginoon sa Kristo ay pumunta doon sa babae na naandun sa Jacob's Well. Amen. So the whole chapter speak about the experiences of every Samaritan people concerning the discrimination. Ayaw, meron pong pagkakalayo. Ayaw, para bang iniiwasan sila, in other word. Amen? May iniiwasan. Kaya yung babae ay nagtanong, ikaw ay Hudyo o kay Samaritano, ba't ikay pumunta dito? Dapat hindi ka dito pupunta. At alam nyo, nung aking binabasa ang mga talatang yun, nais i-break ng Panginoon kung ano yung kalooban ng tao. Sabihin natin, handa akong alsin ang kalooban ko. Okay, everybody says, handa akong alsin ang kalooban ko. Kasi may kalooban ng tao, may kalooban ng Diyos sa chapter na ito. Ang kalooban ng Diyos, nakamemorya sa maraming tao na talagang, wow, kami mga Hudyo. Amen. Kayo yung mga lugar na ang ibig sabihin ni left behind. Masasabi nating mas mataas ang pagtingin ng mga Hudyo sa kanila kaysa sa mga tao sa lugar na yon. Amen. Pero tingnan natin ang attitude ng ating Panginoon nung siya'y nabubuhay dito sa lupa as a human being. He is God and also a human. Amen. Dito yung nagsasalita siya bilang tao, pero dala-dala ang mensahe na kung saan ay dalhin sa maraming tao ano ang kalooban ng Amang nasa langit. Kaya sabi dito, my food is sent to do the will of God who sent me. The will of Him who sent me, in other words. Kaya makita natin nagawa, na-fulfill yung great mission and task ni Jesus, sending by the Father to be ambassador, to be His representation according to Colossians chapter 1 verse 15 as a visible image of the invisible God. Kaya nung ang Panginoon sa Kristo ay narito dito, ay tinupad niya ang kalooban ng Ama nasa langit. At ito ang isang sikreto na sa buhay ng tao, we need to choose. No, my topic is we need to choose to do the will of Him. Handa na po ba tayong sumunod sa kalooban ng Diyos? Amen. Puntahan natin. Ang sabi dito, the knowledge of God will is supremely important. Sabihin natin, knowledge of God's will is very important. Supremely important. Napakahalaga ito. At ang sabi nga dito, ang winika ng Panginoon is food. Ano ba ang food?
Food literally speak about the priority. Hindi pwedeng wala kang pagkain. Food speak about essential. Kaya lahat nakapila dyan. Lahat nakapila. Ang gobyerno namimigay ng bigas. Dahil pag ang tao nagutom, mamamatay. Dahil pag ang gobyerno nagutom, magiging malnourished. Pag hindi nakain ng tamang pagkain, hindi kaya kumilos ng tamang pagkilos. Because the food. Nung aking binubulay-bulay ito, symbolically or literally, sa view ng ating Panginoon sa Kristo, sinabi niya ito, this is the food. Ito yung pagkain ko. In other words, amplifiedly, this is very essential to me. This is a very priority to me to do the will of God who sent me. Ay minsan kasi, nagiging tubig na lang yung will, hindi food. Nagiging supplement na lang. Amen. Ang ibig sabihin, minsan ang Diyos ay huli-hulihan na sa lahat, kaya minsan yung ating will ang nauna, at pagdating sa dulo, sasabihin natin, help me, Lord. Are you listening today? And alam nyo, nung binigay sa akin ng Panginoon to, binigyan ako ng Panginoon 3 bagay na napakahalaga. 3 bagay. If you do the will of God, God also the doing the plan of God to you. Gagawin ng Diyos. Lahat. Kasi minsan yung kalooban natin, ang kalaban natin. Alam niyo ba yung sin, capital, o small, kahit anong gamitin natin niya, capital S-I-N. Amen. S-I-N. Ang nasa gitna is I. Kaya ang tao nagkakasala, sin, speak about the separation of God to men because yung center letter is I. Nakapokus lang sa sarili. Amen. Nakapokus. Kaya nalilid tayo sa wala sa kalooban ng Panginoon because we are sin. Self-centered, in other words. Pero nais ang Panginoon at sinyan. At ang kasagutan, gagawin kang son. Son. S-O-N. The middle letter is O, is you need to obey the will of God. When you become a son, ikay magiging anak ng Panginoon. Amen? Meron bang anak na sasabihin, hindi ako susunod sa kalooban mo, tatay o nanay? Ang gusto ng magulang, sumusunod ang anak sa kanyang kalooban. Amen? Naniniwala kayo doon? And especially today, tayo. Makakasunod lang tayo sa dakilang kalooban ng Panginoon bilang ama natin kung tayo ay papasok sa tinatawag na sonship. Not only believers, yes, given, those who believe become the son of God. Those who believe. But ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ay mas malalim sa ikay naniniwala lamang sa Diyos. Mas malalim yon. Kasi ang pagsunod na ito yung in-illustrate ko. Papasok sa kaisipan, magmamanifest sa body mo, ilalakad ng paa mo. Kaya makikita nyo, the helmet of salvation ang nakalagay sa ulo. Because the way you think, the processing is there. Your will. Amen? Kaya napakahalaga yung sinabi ng ating Panginoon, even though Jesus Christ ay may right na hindi pumunta doon sa mga Samaritan people, but it is the will of the Father. Yung iba, iniiwasan niya, pati ba naman ikay iiwas? Yung iba nga, kung ang tingin dyan, ay napakarumi. Ang iba nga, ang tingin dyan, ay talagang sinasabing dinidiscriminate. At bilang anak ng Diyos, ito ang dapat mong gawin. Pumunta ka doon sapagkat ang kaligtasan ay para sa lahat. Kaya ano sabi ng babae? Sa introduction ng John chapter 4. Ba't ka narito? Sabi gano'n, pag ikay umiinom dito sa tubig na ito, muli kang mauuhaw. Pero pag ikay uminom ng tubig na ibinibigay ko, hindi ka na muling mauuhaw. Nakuha niyo po ba? Noon ang babaeng yun ay maraming tanong sapagkat alam naman natin ang istorya, marami siya nag-iasawa. Ang ibig sabihin, kalooban niya nasunod. Naghanap siya ng pagmamahal, kaya kung kanin-kanino lalaki siya sumama.
Pero praise God, nung ma-encounter niya ang love ni Jesus Christ, iniwanan niya lahat yun at nangaral siya ng mabuting balita. Bumaba siya, iniwanan niya ang jar, at katulad na sinabi ng Panginoon, my food is to do the will of God who sent me and open your eyes. Nabuksan ang kaisipan ng Samaritan girl na yun. At nung bumaba siya, ang sabi ng Bible, maraming tao ang naniwala sa babaeng yun. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami kang iiwanan. Are you with me? Amen. Sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, marami kang sasarduhan. Kaya nga yung babaeng yon ay ilan na naging asawa dahil bukas ang pintuan, naghahanap siya. Pero natikman niya ang pagmamahal ng Panginoon at tubig ng buhay, iniwanan niya ang jar at siya'y bumaba at patuloy na kinausap ang bayan niya. Kaya yung dangerous eye is the very hindrances for us to be son of God. To be son because of the sin separated us from the love of the Father. Pinaghihiwalay tayo ng kasalanan yon. Pero purihin ng Panginoon. Dahil sa Panginoong Yesus, tayo'y pinalaya lahat. Amen? Amen po ba? Dahil sa Panginoon. Kaya dahil tayo pinalaya ng Panginoon, we need to obey completely what the Lord is telling you to do. Kaya sabi ni Jesus Christ again, my food is the will of God to do the will of God who sent me. Parta natin yung food. My priority is to do the will of God of God. Amen? My priority. Sabihin nga natin, my priority. Essential to me to do the will of God who sent me. Amen? I need to do the will of God to send me. The food. Ayaw natin magutom. Amen? Nag-almusal tayo. Ako, pinagbaon pa ng asawa ko. Brown rice. Di ba? Kasi maapektuhan ka talaga. Pero napakabuti ng Panginoon. In my study from this chapter, ako'y napaiyak sapagkat this is the day, the season, for us to know, to choose the will of God. Wala na tayong magpipiliin. Amen po ba? Wala ka ng option. Walang call a friend. Walang 50-50. Amen. Ano ba yung larong yun? Who wants to be a millionaire? Pag hindi mo alam, isasagot mo, hahanayan ka 50-50 o call a friend. Pero ngayon, call to Jesus tayo lahat. Not friend, not 50-50, 100% call to Jesus. And our lives never be the same again. No call the friends. Sapagkat minsan mga kaibigan pa yan na nagbababa sa atin. No 50-50 decision, but 100% completely doing the will of God who sent us. Amen? Napakasarap yun. The first P na nakita ko po dito when I research and pray, Lord, give me the word. And the Lord impressed to my heart about the first P, preservation. Sabihin natin, preserve. As we obey the will of God, the Lord preserving you and me from the darkness. Are you with me? From the devil. Pinireserve. Amen? Hindi mo ba napansin ako? Inabot ko ang pandemic, pinireserve tayo ng Diyos. Kasi sabi ng Bible, kay Jeremiah, even in the very womb of your mother, I choose you and I separated you. Kaya wala nang question na ikaw ay nung nasa sinapupunan pala ng magulang mo, ay minahal ka na ng Panginoon at pinili ka. Kaya sa napakaraming daming na nangyari sa buhay natin, mula noon sa mula, hanggang sa ngayon, hanggang sa gitna, hanggang sa ngayon, do you imagine na ikaw ay buhay pa? Di mo ba? Hindi mo ba nalalaman na ikaw'y nakakasurvive pa ngayon? Hindi mo ba alam na buhay ka pa't humihinga? Why? Because God chosen you to do His will. Amen! Amen po ba? Ipipreserve ng Diyos. Kaya minsan lang, ang buhay ng tao ay talagang pagsunod sa Panginoon ay parang nasa Bible. Si Moses, yung tinawag ng Panginoon ay bumi. Ba't naman ako tatawagin mo na andyan naman si Aaron?
Di ba? I'm slow to speak. At ako magsalita, sabi ni Moses. Pero no question, pinili siya ng Panginoon. Amen ba? Minsan kasi ang kalaban ay your will versus God's will. Moses' will, ang sabi ng Bible dito sa Genesis, ang sabi gano'n, who me, sino ako? Moses' will. But God's will, I chose you to lead the Israelite. Who me? Abay, ang kulit. Sabihin mo sa tabi mo, huwag na tayong makulit. Tinatawag ka ng Panginoon. At nakita natin, God preserved Moses. Are you aware about the history of Moses before? Siya anak at inilagay, pinaanod sa tampipi. Nakuha niyo ba? Naliligo yung reyna na anak ng paraon, biglang may naaanod na tampipi. At pagkatapos nakita yung tampipi, at pagkatapos siya kinuha. Imagine that from the very baby of Moses' lives, God preserved him to be a governor one day. Hanggang sa lumaki si Moses, iba ang damit. Pero one day, dumating na yung pagpili na kailangan niya matupad yung kalooban ng Diyos. Moses, tama na. Super engineer na ang isipan mo. Nililid niya ang government nung kanyang umampun sa kanyang takapulong. Nakita niya yung tampipi. Ba't iba ang damit na nakabalot dito? Damit ng slave ito. Are you aware about the history? Ang suot ko'y iba, royal. Ito'y slave. Hanggang sa Tokate story, nalaman niya talagang siya ay sending by God to rescue His people. Pinadala siya ng Diyos. Imagine, ipinreserve siya. Nakuha niyo? Dahil makikita niya, magkakaroon ng bankruptcy ang kaharian. Disobedience. Pero wow, nung tinahak ni Moses ang calling because God chose it to do the will of God. Kaya maraming pinagdaanan. Amen? Amen po ba? Kaya never question who me. Amen? Never question who me. Bakit? Kaya huwag mo tatanong, imagine, nakita-kita pa rin tayo. Amen? O, bigyan kayo ng example, ito yung mga sumayaw. Apo ko na yan eh. Alam niyo ba, ako nagkasal sa tatay at nanay nito. Ala pa, hindi pa pinapanganak. Wala pa, yung pa isa si engineer. Pero ngayon, inabot ko pa yung apo. At ngayon, may apo na ako sa tuhod, ni engineer. Di ba? Hindi mo ako nalay. Pinipreserve ako ng Diyos. Nakuha niyo mo ba? Na ang dati ko kasama, mga tatay at nanay nila, taga-pray ko, ang tatay nila, kalalakihan. Kinasal ko, nagkaanak sila. Tapos, yung anak, nagkaanak na rin. Buti ko pa, apo ng apo. Kasi ipipreserve ng Diyos ang buhay mo sapagkat may ipapagawa sa iyo ang Panginoon. And I'm blessed, Lord. Lord, thank you for preserving my life. Ano man ang dinanaanan mo, may kasalanan ka man, nagkamali man, lahat ng iyon ay naranasan mo. Pero isa ang katotohanan, iniingatan ka ng Diyos dahil may plano sa iyo ang Diyos. Amen? Waalsin mo lang yung letter I at ipalit mo ang letter O para ikay maging son of God. Amen. Kaya nakita ko yung preservation. Natapos ko na outline ko for 3 days. Isang gabi, sabi ko, Lord, sinusukon ko itong mga awit na pinakata ni Pastor Tim. Kaya nakita ng mag-ina. Wala akong ginawa, nakaharap ako doon. Worship lang, kahit nasa sakyan. Kasi inside the presence of God, there is peace. You need to put yourself inside the presence of God because God is talking to you. Nangungusap ang Diyos sa huling kapanahon. At one day, one night, tulog na si Mrs. Maaga kasi magising yan. Kaya maaga matulog. Bigla nag-impress. Son, I will preserve your life. Kaya ano man nangyayari sa buhay natin, nothing to worry. God
preserve you. Dahil may mga next generation na naghihintay sa iyo. Ang dahilan kung bakit ka narito ngayon, na para bang naramdaman mo, Lord, ibinabalik mo yung init, ibinabalik mo yung love, may dahilan. Dahil ang calling ay hindi nawawala yan sa iyo. Bagamat ikay umikot na kaunti, katulad ng mga Israelita, naging wandering Jew for more than a years. Pero, nakarating pa rin sila sa lupang pangako. Bakit? Because God preserved them. What we have, God preserved. Alam niyo, umiyak ko nung gabi yun. Thank you. Kaya kung kompleto yung maunawa mo lamang yung total, the heart of the God's will, masasabi natin, Lord, thank you. Dahil meron kang plano sa akin. And let us give I want to lay down the few foundation from this. The human factor is the key for God's activity on earth. Do you believe? Napakahalaga ang tao upang maganap ang pinagagawa ng Diyos. Dahil ang Diyos si Kristo hindi nabababa para muli siya ang gumawa. Siya'y pumipili na from the very start, Old Testament, up to now. The first one is Moses. When God prepared to deliver the Israelites from Egypt, He called Moses. And the life of Moses preserved till the very will of God happened. Hanggat hindi nangyayari kalooban ng Diyos, God preserved you. And one example from the New Testament is Simeon. You know Simeon? Ang sabi ng Diyos sa kanya, Luke chapter 2, you cannot die. You cannot experience physical death unless you see the consolation of Israel. Ay dala-dala ngayon ni Mary at Joseph ang bata. Ang sabi ni Simeon, your servant is ready now to depart. Pero kalooban pa rin ng Diyos na naganap. Amen? Kaya makikita natin, preserving our lives is connected to do the will of God. Through you. Through me. Amen? Kung ako kayo tumanggi nun at the age of 22. At the age of 27, nag-resign ako sa trabaho. Alam ni Brother Mokis yun. Kung hindi kaya ako nagsabing, Lord, I want to do your will. What happened? Praise God, maraming kaluluwa na liligtas. At ito ang kapanahunang ikaw naman ang tinatawag ng Panginoon. Amen! Sa iyong kapanahunan. Kaya Moses, makikita natin, hindi maililig niya. And God chose Moses. Another one is Gideon. When he got ready to rescue his people from Midianites, he called Gideon. At yan yung tinatawag na 300 Gideon army to save the Midianites. Ang dami pa nga pero sabi ng Lord, ang dami nyo. O pumunta ka doon sa ilog na yun, kaya tinawag na yun, Gideon River. Bakit? O sige, yung inom na parang aso, binitawan ng kanila sandata, hiwalay mo, pero yung umiinom, na nasa kanya katawan yung sandata, and very watchful pa rin, as a warrior, sabi ni Gideon, ay Lord, ilan? 300. Alam nyo, hindi sa dami o maliit. Ang mahalaga, meron kang pahit at tawag ng Diyos. Dahil ang Diyos may magagawa. We do not underestimate the power of you to reach out many. Amen? Kakunti. Pero kaya palang labanan ang marami. Nakuha niyo po ba ako? Amen? Kaya napakahalaga yung preservation. May dahilan kung bakit. And Jeremiah says, according from Jeremiah chapter 1, when God wanted to warn the disobedient people of the judgment and call them back to Him, He called Elijah, Isaiah, Jeremiah, Amos, and other prophets.
Kaya iba ang mga mensahe niya sila. Kaya si Jeremiah, tinutugis, napatayin. Kasi nangungusap siya to warn the disobedient people. Nakuha niyo ba? Kaya ang mga mensahe ni Jeremiah, masasakit. Kaya tinawag si Jeremiah, crying prophet. Kasi lahat ng binibigay ng Panginoon, Lord, ako ba talaga? Ay, batang-bata ako, para sino mangusap sa mga taong iyon? Amen? Ano sabi ni Jeremiah chapter 1? I call you and I choose you. Gagawin kitang strong fortified city. I call you to destroy, amen, and to plan. Do not say you are a child. Kaya makita natin, Jeremiah preserved the life. Ipinreserve niya. Kahit siya'y bata, natupad ang plano ng Diyos. Kaya alam naman natin yung bantog na verse sa Bible, Jeremiah 29:11, and God knows, amen, the plan I have for you. The plan to give you hope, the plan to prosper you, declares the Lord. Kasi nangungusap siya. During that time, makita natin, exile. 70 years, nakabilanggo sila because of disobedience to do the will of God. But Jeremiah, called by the Lord, Isaiah, Prophet Joel, to warn the disobedient people. And praise God, ang mensahe hindi nila sinalag. Ang mensahe, sinalo nila. Amen? Sabihin mo sa tabi mo, huwag mong salagin. Saluhin mo lang. Amen. Amen. Kasi pag sinalag mo, hindi tatalab eh. Pero pag sinalo mo, wow, Lord, sasaluhin ko to. Ako ito, Lord. Amen. Hindi yung, makinig ka, sa'yo yan. Amen. Amen. O anak, baka makinig ka. O darling, baka sa'yo yun. Hindi. Saluhin mo. Sa'yo yun. O sabihin mo, akin to. Amen. Kasi God chose Jeremiah to warn the disobedient people. At makikita natin ganun kamahal ng Diyos. Nagpapadala ng sugo ang Panginoon bago dalhin yung sumpa. Ang Sodom at Gomorrah, hindi naman basta kagad sinumpa ng Diyos, binabaapoy. May pinadala ang Diyos. Panahon ni Noah, hindi naman kagad bumukal ng tubig eh. Pinarepare ng Diyos ang arko. Nangaral si Noah for more than 100 years. But Noah is still doing the will of God. There are people very disobedient to hear the very will of God. What happened to them? Namatay sila. Nasunog Sodom at Gomorrah, nalunod nung bumahang tubig. Pero salamat dahil tayo sumakay sa arko. Amen! Tayo naniwala at nanampalataya. Lord, thank you! Amen! Kaya God preserving us. Ipipreserve ka ng Panginoon. Amen po ba? And another one dito, when God was ready to send His Son into the world, ano ginawa niya? He chose Mary, a humble, pleasant girl, to be the mother. Nung ipapadala na ng Ama ang kasagutan at kailangan niyang iligtas na ang sangkatauhan, pinili pa rin niya si Maria. Gumamit pa rin ng tao. At ngayon, pinipili tayo ng Panginoon. Gagamitin tayo ng Panginoon. What happening today is connected. And everything is connected. From the last day view. What is the view? The second coming of Jesus Christ. All of us waiting. And all of us experiencing this kind of world crisis. But do not worry. God preserve us. Saan ka man naroon sa online, ano man nararanasan mo, isusustain ng Panginoon ang buhay mo. Ipipreserve. Isang araw, napanood ko sa YouTube ang dadalawan na raw California port sa Pilipinas. Dadalawa. In-interview. Pero tumatakbo pa. Nabless na ako doon sa istorya eh. Ang sabi ko, alam mo, binili ko to eh. Pinarepair ko. Pagkatapos, binili ko.
At ngayon, ito po ay 1963 model. Until ngayon, nagagamit ko pang pansundo. At nung in-interview, pwede bang benta yan? O may bumibili nga sa akin, hindi ko binigay. Magkano? 3.5 million. Imagine. Ang ibig sabihin, ipinipreserve ng Diyos, nagmamahal. Amen ba? Kasi imagine, 1963 model ngayon, tumatakbo. Ang ibig sabihin, hindi siya naapektuhan ng change ng modeling. Na i-preserve ang kanyang lakas, 1963, lumalaban pa. Ano ba ng edad natin, lalaban tayo? Ipipreserve ka ng Panginoon. Amen! At umi-increase ang value mo. If God preserving you, do not think about yourself na you are nothing. Pinipreserve ng Diyos ang value mo. Amen? Kasi iningatan ka niya. Iningatan ka niya. Yes, dumadaan, minsan ng lamig, malakas, lilingkod. Okay yun eh. Pero ito lang yung isang bagay makikita mo. God chose us. God chose you and preserving your lives. Sa dami-dami ng naranasan, you are still here. You're still worshiping the Lord, enjoying His presence. Lord, thank you for many things. Thank you, Lord, for the power. Thank you, Lord, you sustain my life. Amen? Napakaraming dahilan. At tayo nasa kapanahunan na kung saan ay ginagamit pa rin tayo ng Panginoon. And that is number one. God preserving us. Another P na ibinigay sa akin ng Panginoon. And we need to pursue our mission here on earth. Sabihin nga natin, pursue it. Dahil ang Diyos ay pumipili pa rin na magpapatuloy. Yung mga nangamatay ng COVID, I'm not giving them a question. Kasi orasan nila yun. Walang hindi pwede sabihin na, hindi makasalanan kasi. No? Ang isang nagpapasalamat tayo ay malakas pa rin. Ang ibig sabihin, there is a mission to pursue. May ipinapagawa pa ang Panginoon. Amen. May ipinapagawa pa ang Panginoon. Kaya hindi tayo sumagot na, who me, Lord. Dahil marami tayong kapintasan, may kakulangan. Pero God is God. Amen. God is God. Si Jonas ang tinawag, sabi nga, not me. Kasi pinapupuntar siya ng Diyos sa Nineveh, ay ayaw. Ang dahilan naman ay mayroong trauma si Jonas dun eh. Kasi doon pinatay yung kanyang pamilya. Theologically speaking, the history speak. Pero pag ikay tinawag, walang magagawa eh. At pag hindi ka nag-obey, ay mayroong pang madadama eh. Tingnan nyo, tinakbuhan ni Jonas. Pumunta sa bangka. Ano nangyari sa bangka? Binagyo. Ang sabi gano'n, ang ganda-ganda ng panahon kanina, tayo malis, pag ganito. Yung pala, mayroong isa ng tao na ayaw sumunod sa kalooban ng Diyos at sumusunod sa kalooban niya. Ay hanggang ang usap ng Holy Spirit, ang Diyos sa kanya. Ako! Ay buti nila, may malaking isda. Ay kung ako kaya ay nag-disobey, gano'n kayang isda paglalagyan ko, literally. Ang laki, no? Amen? Pero gano'n pinipreserve to pursue the mission to fulfill what the Lord commanded them to do. Ganun pa rin nililigtas. Bakit? May plano eh. Ikaw tinawag ko dyan. Kaya huwag mo sabihin, not me. So, nung itinapon siya, nalulun siya ng malaking balyena, balyena o anumang isla yun, at mamaya, 3 gabi, 3 araw siya naandoon, mamaya, nung siya iniluwa siya sa islang lugar ng Nineveh. Doon pa rin siya dinala. Amen. Kaya sabihin mo, wala kang pupuntahan, doon ka pa rin dadalhin to pursue the mission of the Lord. Amen.
Kasi may mission na hindi tayo titigilan. Sabi nga ni Mike Enriquez, hindi kita tatantanan. Di ba? Ay hindi na tayo tinatantanan ng Panginoon. Wala ka na magagawa, kundi, Lord, I give up. Katulad ni Jesus sabi, my food is to do the will of God who sent. My essential to me now is to do the will of God who sent me. My priority now is to do the will of God. Amen. God chose us. The second word is pursuing. In the last day, hindi natin alam kung hanggang kailan pa itong pandemic, but we need to pursue. Amen? Sabihin nga natin, pursuing. The call of God. Buksan natin Bible, 2 Corinthians chapter 4. Tingnan natin dito nararanasan ni Pablo. Verse 12, 15. Akin na po sinapchap at mahaba. Pero makikita natin dito what the Lord commanded him to go, to pursue his calling. At habang kami dahan-dahang namamatay, kayo naman ay nagkakaroon ng buhay. Nararanasan ng mga preacher yan, di ba? Amen? Pinipersecute. Nagkukulang sa buhay, pero nagbibigay naman ng buhay sa iba, nagbibigay ng eternal benefits. Di ba? Amen? Amen po ba? Habang dahan-dahan namamatay. Naalala ko noong ako yung una nag-mission sa Los Baños. Mula Santa Cruz, na-assign ako. Binata pa ako noon. Eh siyempre, living by faith, pero ako, isa sa nagligtas sa akin, una si Lord, ikalawa, stork. Alam niyo ba stork? Kaya siguro ako yung tumaas ng sugar. Kasi pag kumakalamsik mura, stork na lang. Pag ako'y nagbukas ng sardina sa umaga, aalsin ko sa lata yon. Doon nakatira sa may Agapita. Ang liit na student apartment pa. Pagpasok na CR, gumaganon ako. Ang liit eh. But I need to pursue what the Lord had commanded me to do. Ang tukat na story, talagang sardinas. Pinatatagal ko ng maghapon yon. Sa umaga, sardinas na may sabaw, yung matitira, lalagyan ko ng kalamansi. Sa hapon may toyo, may dala akong talong, lalagyan ko ng talong. Pero ang isang himala, nung nag-crusade, may na-born again, nakadalo na may-ari na restaurant, Angelos. Alam niyo pa yung Angelos restaurant? Nakita ko sa papel. Dinaloob ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ni Sister Ditas na, Pastor, saan ka ba nakatira? Doon po sa Gabita, gano'n. Oh, mga student room nyo na. Walang lutuan yun. Anong ginagawa mo? Iniligtas ako ng 555. Master, ligo. Hindi, ganito. Nag-usap kami magkapatid. Sa umaga, dito ka pupunta, kakain ka. Sa gabi, bago ka umuwi, dito. And God preserved me to pursue my mission. Ito pa nga ang kwento, noong una kong hapunan doon eh. Ang inihain sa akin eh, soup. Sabi ko, okay na ito, katalo na ito, soup na lang. Inihain sa akin eh. Pagkakain ko mamaya, tumayo na ako. Sabi ko, sir, saan ka matata? Hindi, yung po, pa lang, appetites. Ha? Mamaya, inilagay, sunod-sunod. Sabi ko, okay ito, panalo na ako. Wala na ako sardinas kinabukasan ito. But remember this, every blessing is always connected to pursue the mission of God. Lahat ng pagpapala ay laging konektado upang ipagpatuloy ang pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Pag hindi nagawa yung kalooban ng Diyos at kalooban mo na sunod, maaaring ikaw ay turuan lang ng Panginoon. Pero the Lord pursue. God preserve you. Amen. Masasabi mo, Lord, thank you. Now I pursue. 9 years na life in Christ. We are praying for the lot at ngayon, praise God. First week ng July, alas 3 ng hapon, mayroon na kaming groundbreaking. Amen? Amen po ba?
O, to pursue. O, saan ang building? Bahala ka na yun. Amen po ba? But what we need is to pursue. Ipagpatuloy. And the last one before I close is protection. Now and for the future. We are protected by kaya these three words nagrema sa akin. God preserve you. Ano man naranasan mo. To pursue the mission. And as you pursue the mission and vision, God protect you. Patuloy ka pa rin iingatan ng Panginoon. Amen? Ang sugar ko, normal na. Kanina, 41. 141 pala. Ang dugo ko, 160/70. Wow. Pinalalakas ng Diyos dahil may ipinagagawa ang Diyos. Amen? Kaya sa atin, huwag tayo mag-alala. Remember Joseph, as I close, meron din ako nakita dito sa buhay ni Joseph na 3P. Mula po sa pagiging prisoner, dinala sa Potiphar Palace, dinala sa Potiphar House, at dinala sa King's Palace. Maaari tayo nasa prison. Para bang, Lord, ano bang ginagawa ko dito? Amen? Pero one day, doing God's will, God will bring you up to the palace. Amen. May proseso, pero naandun ang proteksyon ng Diyos. And nothing to worry. God preserving us to pursue, and God protecting us. Kaya, lagi nasa atin ang Panginoon. Pakipos mo Jeremiah chapter 1, verse 12. Very striking po itong word na ito sa amin. The word of Jeremiah, son of Milkiah, one of the priests, 1:12. 1:12 anak. Nais ko sa ating pagpipray, declare it to ourselves. Because Jeremiah, the Lord said to me, as we do His will, God is talking to us. Ano promise? You have said correctly, for I am watching to see that the word is fulfilled. Kaya na nagpipray po ako gabi, nagsosok ako sa word, sa music. Anak, this middle of the year, I will fulfill my word to you. I'm excited. Do you want to fulfill God's will? Are you listening? Gusto mo ba matupad yung sinasabi ng Diyos sa iyo? Amen? You are blessed, you are highly favored. Lahat ng ninakaw ng kaaway, ibabalik sa'yo ng Diyos, like Job. Imumultiply pa ng Panginoon. But one thing, like Jesus said, my food is to do the will of God. Huwag na natin paganahin yung ating computer ng utak. Kino-compute mo pa. Dahil nung pinag-aaral namin ng aming mga anak, wala kaming negosyo. Full-time kami pareho. Alam ng mga kapatid ni Nisis yun. Sira ang calculator para pagkasyahin mo ang allowance ko. Nasa private pa ang dalawa kong anak.
sa Elsie, at saka sa Dorothy. Pero the Lord is faithful. As you do the will of God, God will fulfill the word to you. Amen? And everybody excited. I am excited. Amen? Are you excited for what the Lord is doing? We declare this June to December, the word of God fulfilled. And God Himself watching. Who's saying, I am watching. He said to Jeremiah, I am watching you, Jeremiah. I am watching you. Mula nung siya tinawag bata, I am watching you. You commit your life, I am watching you. May struggle, I am watching you. Amen? In the middle of the life, I am watching you. Till the word fulfill, God watching. Jeremiah, the same. Binabantayan tayo para matupad ang salita ng Panginoon. Type ito ngayon. I-post ko yan. Nais natin i-declare to Jeremiah chapter 1 verse 9. Are you ready now? Lagay natin ating kanang-kamay sa ating dibdib. And sabihin natin to. The Lord said to me means mention your name to the Lord. That I, Lord, I, Jimmy. Amen. Amen po ba? The Lord said to me. Amen. Imagine, very personal. The Lord said to me. Okay, let us pronounce this word. You have seen correctly. Hindi malabo. Huwag ka mag-alinlangan. For I am watching to see that my word is fulfilled. Let us worship God. Hallelujah. Let us worship Him. Maging ang nasa online, you will experience what the Lord said today. Bantayan mo. Ngayong buwan ng June hanggang December, God watching you to fulfill His word to all of you. To all of us, those watching this video. Yes. Oh, glorify you. Yes, Jesus. Kausapin natin ang Panginoon. Bulay-bulayin natin ito. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround Become shadow in the light of you. Sing it to Him. When I you will share your heart, and show me your love. when all things that surround become shadows in the light of you. Sing it to Him. I worship you. I worship you. Sambahin natin ang ating Panginoon. I worship you. The reason I live is to worship you. Sing it again. I
worship you. I worship you. Lord, I worship you. Jesus, the reason is to worship you. Tayo po lahat ay sumabay sa maikling panalangin. Ama naming Diyos, salamat. Muli mong pinag-apoy ang aking pagmamahal sa iyo. Ang aking pananampalataya. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan ako'y nag-alinlangan sa iyo. Patawarin mo ako, Panginoon, kung minsan ako'y nagtanong sa iyo. Malinaw sa akin ngayong umaga na ang buhay ko'y ipinapasakop ko sa iyo. Makasunod sa dakila mong kalooban. Akin na pong kinakalimutan ano man ang aking nakalipas, na tanging kalooban ko ang nasunod. At ngayon pong umaga, isinusuko ko muli ang aking buhay. Sa iyo, dakilang Diyos, kalooban mo na ang masunod sa akin. At kinikilala kita bilang aking Panginoon, lakas at tagapagligtas. Inihahandog ko sa iyo ang aking natitirang buhay. Maglilingkod ako sa iyo. Dahil napakaraming pagpapala na tinanggap ko. Pinreserve mo ang buhay ko. At ngayon pong umaga, ikaw na po ang masusunod sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you. Praise God. Thank you, Lord, sa refreshing message. The Word of God is truly powerful and refreshing. Amen? Teka, Lord. Medyo groggy pa ako. Okay, nasa tithes and offering po tayo. Sabi po sa Deuteronomy 28, verses 1 to 6. You can open your Bible with me. Basahin ko na lang po. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands, I give you today, the Lord your God will set you high above all nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. You will be blessed in the city and blessed in the country. The fruit of your womb will be blessed, and the crops of your land, and the young of your livestock. The calves of your herds, and the lambs of your flocks, your basket and your kneading trough will be blessed. You will be blessed when you come in, and blessed when you come out. Praise the Lord. Naidugtong po, the Lord is speaking to us today that truly obedience is one of our duty in the Lord. Obedience, napakalaki po ng bagay na dapat po nating gawin sa harapan po ng Panginoon. Kasi hindi po yan sasabihin ng Panginoon kung ito po ay para sa Kanya. Obey me, obey me. Kasi parang sa magulang sa anak,
Kaya dapat nating sundin ang magulang natin, it is for us. Hindi para sa magulang natin, ganon din sa Panginoon. Bakit niya sinabing obey? Dahil sa kapakinabangan po natin. There is always blessings in obedience, in our obedience to God. Obedience always brings blessings. Naalala ko po na it is but for us, it is but for us to bring our tithes to the Lord. Hindi po yan isang bagay na may choice tayo. Kasi sabi ng Panginoon, Malakay 3:10, bring your tithes to the Lord for there will be food in my house. Sabi po ganon. So bring your tithes in the storehouse. Sabi po ng Malakay 3:10. Naalala ko lang po na ito po ay magdiin na merong pangungusap ang Panginoon sa akin, even though this is only tithes and offering, exhortation, pero pag sinabi ng Panginoon na, obey me, because obedience is better than sacrifice, ang dami nating ginagawang mga sakripisyo sa buhay natin. It counted, hindi naman baliwala yun, pero above sacrificial act, above our sacrificial acts to the Lord, obedience first, comes first. Obey ka muna, obey muna tayo. Ang dami ko pong ginawa na sa Panginoon na mga sakripisyo. Hanap ako ng isang tao, bibigyan ko siya ng ganito kasi gusto ko magkaroon ng masakit sa akin eh. Sa sacrifice ko to. But not I am obeying the Lord before. Sinasabi ko po to. Ngayon, dahil ito po ay experience ko, na if you are not to obey the Lord, huwag ka na mag-sacrifice kasi useless. Kung sa atin pong mga authentic Christians. But, sabi ng Lord, test me. Sabi po doon, there will be food in my house. Sabi sa Malakay 3:10, may test na sinabi doon, test me, says the Lord Almighty, I see if you will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will be or there not be room enough to store it. Dito po talaga ang Diyos nagpa-test. Dati alam ko na to, lagi kong nababasa, naririnig kapag tithes and offering, lagi na lang na-mention tong Malakay 3:10. Pero hindi naging buhay sa buhay namin kasi hindi kami nag-o-obey. Hindi kami nagsumusunod. Kaya pala hindi nabubuksan yung blessing into the city and into the country. Kung ipipersonal po natin yan, hindi nabubuksan yung blessing into my personal and in my house. Sa personal at saka sa bahay. Because there is missing doon sa ako at sa Panginoon. Even though lahat ginagawa na natin, pero namimiss po natin ang area na ito. Totoong-totoo po ang Panginoon dito. At totoong-totoong hindi siya nagbibiro. Pinatutunayan po ng Diyos na siya po'y hindi nagbibiro sa kanyang pangako. That I will open and pour out to you much blessings. Hindi kaunti. Much blessing. Kapag tayo tuwan-tuwa na dun sa kaunting blessing, oh, praise the Lord. May blessing ako ngayon. Uy, pinag-pray ko yan. Sinunod ako. Proud ka pa. Kasi binless ka, no? Ang purpose kaya ka na binebless ng Panginoon is to glorify the Lord, to glorify Him, bring Him back the glory. So kapag binless ka ng Panginoon, non-ending blessing yan. Non-ending blessing. Unstoppable blessing. Ayun po yung ibig sabihin ng much blessings. Wala ka ng sukat kalagyan. Kinokontrol ko yung sarili ko sa testimony, okay? Luke 11:28, blessed, sabi ni Jesus Christ, blessed rather are those who hear the word and obey it. Sabi ng Bible yan, ha? Mas mabuti na naririnig mo ang salita ng Diyos, pero mas pinagpala, mas mapalad, o pinagpapala pa yung mga taong nakakarinig at
sumusunod. Narinig na niya pero sinusunod pa niya. Masakit kasi mawawalan ako eh. Ang laki ng tithes 10% Ang sakit. Pero once you do it, hindi masakit hindi, alam niyo yung nagsakripisyo ka na pero nag-obey ka pa. Kaya may bonus na kasunod. Kasi sacrificial yun. Act of sacrificial kasi ang sakit sa atin. Pero ginawa mo. Above your sacrificial is obedience. Much blessing. Kaya po, kung tayo naman po ay mag-o-offer, wala tayong kakayanan magbalik ng tithes sa Panginoon. Ano naman sabi sa 2 Corinthians 9, verse 7 and 8? Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Kung magbibigay po tayo sa Panginoon, kung ano yung hindi masakit, bukal sa loob, na nakangiti, cheerful nakangiti, yun ang ibigay natin sa Panginoon. Kung hindi mo pa kaya, kung wala kang kakayanan, and God is able to bless you abundantly. Sabi po doon. So that in all things, at all times, sa lahat na ng bagay, hindi lang minsan. Sa lahat ng bagay, pero minsan. But sabi diyan, in all things, at all times, sa lahat ng oras, having all that you need, you will abound in every good work. Kaya yung mga nagbibigay na cheerfully sa Panginoon, nabe-bless sila, kaya hindi sila nagsasawa na itigil yung ginagawa nila. Nagbibigay pa rin, walang sawa. Kasi ang sabi dyan, you will abound in every good work. Ano yun? Nagre-reproduce yun. Kapag nagbigay ka cheerfully, nare-reproduce. Sa buhay mo, nagre-reproduce siya. Kaya po, what we say, let's be a man in action. Ano po? What we say, let us do. Amen? Ito po yung isang bagay na feel ko at natutunan ko sa Panginoon about tithing. Ngayon, sabi ko sa Panginoon, kapag ako'y nagpa-pray sa Panginoon, nakakahiya pala kapag hindi ka nagbalik ng tithes mo sa Panginoon. Naiiyak ako dahil ang daming ginawa ng Panginoon na pagpapala, pero hindi ko na ibabalik yung para sa Kanya. Sabi ko ngayon, nakakahiya pala yun. If you are truly mature and you are truly Christian by heart, malalaman po natin na ganun pala katindi yun, yung sinabi ng Panginoon, that bring ye all your tithes, whole tithes. Sabi po doon sa Malaki 3:10, bring ye tithes? No. Sabi po doon, bring ye whole tithes. Buo po ang sabi doon. Let us pray. Thank you, Lord. Sorry po. Thank you. Thank you, Jesus. Let us pray. Habang hawak po natin ang ating pong mga ikapo at ating mga kaloob sa Panginoon. Panginoon, nagpapasalamat po kami for the power of your word. Thank you, Lord, for the refreshing power of your word. Thank you, Lord, for the rest. Thank you, Lord, for the resting place in your presence. We are truly and fully rested, Lord. Salamat po dahil sa iyong salita na makapangyarihan kung bakit ang aming mga puso, ang aming mga espiritu ay tunay na nakakasunod sa iyo. Thank you, Lord, for truly we are but to bring back the 10%, the tithing, Lord God. You are truly, sabi mo nga kanina sa Jeremiah chapter 11, yung pinabasa ni Pastor, that you are observing your word correctly, Lord. Sinusubaybayin mo pa rin yung iyong mga pangako, yung iyong salita na binitawan sa amin.
Wina-watch mo pa rin yun if it is truly fulfilled in us, Lord. Salamat po, Panginoon. Kasi hindi ka lang nangangako by lips. Hindi ka lang nangangako at sinabi mo at sinilata mo, pero iyong binabantayan ang bawat pangako mo sa amin kung ito'y nagkakaroon ng katuparan. Salamat po, Panginoon, dahil truly, ikaw ang simula, katapusan, ikaw ang kabuuan ng aming mga buhay. Salamat po dahil ang mga biyayang aming ibabalik sa iyo, mga kaloob, pera, salapi, ito'y galing pa rin sa iyo, Panginoon. Ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala. Salamat po, ibalik mo sa bawat kamay ang bawat biyaya at ikapo at pagpapala na ibibigay po sa umagang ito. Sa iyo ang lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Ay tapat sa habang buhay, ika'y mabuti mapakailanman. Hanggat ako ay nabubuhay, awitin ko ang kabutihan mo, O Diyos. Okay, dadako po tayo ngayon sa Holy Communion. Today is first Sunday of the month. Hindi na kayo aalis dyan sa lugar ninyo. Dadalhin na lang po yung bread and wine. Tayo po lahat ay tumayo. Pag-pray natin ang dalawang elemento, ang bread at ang cup nito. Kami dakilang Diyos ay nagpapasalamat. Today is a celebration of covenant through the bread and blood. There is a sacrifices, O God, na ginawa mo para sa amin, na ikay namapako sa krus, at sa mga latay mo, kami ay nagsigaling. At dahil sa dugong tumigis, kami po'y napatawad at mayroong kapantipanang ginawa sa magitan ng dugo. Sa amin pong pagsasama-samang mag-celebrate ng banal na hapunan ito. Continue to bless us. Ang benepisyo ng krus ay patuloy na maranasan namin ang kaligtasan buhat sa aming Panginoon sa Kristo at paggabay mo araw-araw. At sa aming pamilya ay patuloy na maranasan ito. Sa pangalan ng Panginoon. Amen.